Pilipinas ay tunay na tahanan ng libu-libong magaganda at kamanghamanghang mga isla. Ngunit may isang lugar dito sa ating bansa na kilala dahil sa taglay nitong mahigit 100 malaparisong isla. At ito ang Alaminos City ng Pangasinan, tahanan ng sikat na 100 Islands National Park. Kilala ang lungsod ng Alaminos bilang home of the 100 Islands, kung saan matatagpuan ang 124 na isla kapag low tide at 123 naman kapag high tide. Ang mga islang ito ay nakakalat sa napakagandang bahagi ng Lingayen Gold na dinarayo ng libu-libong turista dahil sa taglay nitong malinaw na karagatan, matatayog na limestone island at napakagandang tanawin. Sa pagbisita sa 100 Islands, napakaraming activities na maaring subukan tulad ng island hopping, swimming, snorkeling, banana boat, cliff jumping at iba pang exciting na water adventures. Pwede rin kayong mag-trekking sa Pilgrimage Island kung saan matatanaw ang kabuuang ganda ng karagatan at mga isla habang ninanamnaman tahimik at relaxing na paligid. Bawat isla ay may kanya-kanyang kwento, kakaibang ganda at adventure na siguradong mag-iiwan ang hindi malilimutang karanasan. Kaya samahan niyo muli kami sa panibagong paglalakbay at muling pagtuklas sa likas na yaman at kagandahan ng Pilipinas. Hi guys, pupunta kami ng 100 Islands ngayon. Commute lang kami, kasama ko si Mrs. Ayan, DIY lang kami doon para ipakita sa inyo paano pumunta, kung gaano gagastusin at kung gaano kaganda ang 100 Islands. Tara, let's go! Dumating kami sa 5-star Terminal Cubao mga eksaktong 9:30 PM. Honestly, wala talaga kaming idea noon kung paano pumunta at mag-commute papuntang 100 Islands. Kaya direkta kaming nagtanong sa teller kung anong exact time ang alis ng bus. Kano yung Anda? Pag-anda sir is 665. Sa conductor na kayo magbabayad to. Ano na sa konduktor? Alaminos, doon din. Apo, babas lang po. Kano Alaminos? Pag Alaminos po, 580. 580. Okay. Ito po. Ayon sa kanila, wala raw exact departure time dahil hinihintay mo nang mapuno ng mga pasero bago bumiyahe. Ang maganda nito, maraming pwedeng sakyan sa bus gaya ng biyaheng Bulinaw, Anda at Agno. Dahil lahat ng yon dumadaan ng Alaminos. At nasa around 580 pesos lang bawat isang pamasahe, kaya sulit na rin para sa isang long ride. Isa rin sa mga nakakatuwang experience kapag commute travel, wala kang iniisip na pagod sa pagmamaneho. Relax ka lang habang nasa biyahe, nakatingin sa bintana, nagpapahinga at excited sa adventure na naghihintay pagdating sa destinasyon. Around 11 PM nang tuluyang umalis ang bus matapos ang halos 5 o hanggang 6 na oras ang biyahe. Eksaktong 5:45 AM kami nakarating ng Alaminos. At ang isa sa mga nakakatuwa, may sumundo agad sa amin. May papakilala ko sa iyo, guess what? Sinundo ako ng kaibigan natin, si Kuya Bert, si Bert. Ang magaling na cameraman sa ABS-CBN. Ito yon. Oh, kotse pa kami. Si Bert ay kasalukuyang cameraman ng ABS-CBN. Naging katrabaho ko siya noon at naging kaibigan. Nagkataong day off niya ngayon at nasa bahay lang siya, kaya talagang sinundo at hinatid pa niya kami papunta sa Luca Park. Good morning po. Si Bert, ito yung partner ko.
Partner ko ng cameraman pa ako. Gusto niyo kumain? Malayo ba yung... kakain naman talaga kung ano. Malayo ba yung... Yung wharf? Yung wharf dito? Mga 2.5 kilometers away. Tawag dito. Sige, doon tayo breakfast muna tayo. Dun sa... Ito na yung Lookup Wharf. May malaki dyan. At dito sa Lookup Wharf, ginagawa ang registration at ito rin ang pangunahing jump-off point ng mga turistang papunta sa Hundred Islands. Di ba ilang forma? Ilan kayo? Dalawa. Ay, dalawa lang po. Dalawa lang. Pasok ka na, sir, sa Okay. Magkano po? Ito po yung 2,000 natin, sir. That's 2,006 pesos. Bali, that consists of your registration, which is 130 per person. Tapos. Meron tayong 200 na garbage pag deposit. Refundable to, sir. This is in line with our program na bawal kasi mag-iwan. Thank you so much. Ingat, sir. Daming picture. Enjoy! Welcome to 100 Island. So, ang daming picture. Ayan. About to see you po, mga estudyante po may gawain. Ayan. Kakatapos lang namin doon sa loob ng registration and then binigay na namin dito sa Bangkero. So number 28 yung bangka namin, Russell daw. So ayun, papunta na kami doon sa kanya. May additional fee lang na 400 dahil doon sa snorkeling at saka mask at saka life vest. Yung maganda ng life vest, kuya. Yung bago-bago pa para maganda tingnan. Ano pangalan nyo, kuya? Jerry? Oh, ito si Kuya Jerry, oh. Ito yung boatman namin. Dito yung station ng mga bangka. Hindi, yun, L164. Maganda rin yun. Russell kami, Russell. Here we go! 8:45. Wonder na rin kami. Ayan. Let's go! Sa dami ng mga isla dito sa Hundred Island National Park, kulang talaga ang isang araw para malibot at ma-explore silang lahat. Pero sa adventure na ito, ilan sa mga sikat at magandang isla ang mapuntahan natin. At bawat isa may kanya-kanyang ganda at kakaibang experience na may aalok. Unahin natin ang Quezon Island. Isa ito sa pinaka-busy at pinaka-popular na island dito sa Hundred Islands. Dito makikita ang iba't ibang water activities tulad ng snorkeling, swimming, banana boat at crystal kayak. Perfect talaga ito para sa gustong mag-enjoy, mag-relax at magbabad sa malinaw na tubig ng Hundred Islands.
Next is Romulo Island. Kung gusto mo naman na mas tahimik at di masyadong mataong island, perfect ang Romulo Island. May fine white sand, crystal clear water at relaxing vibe na perfect para sa mga quick escape at swimming. Next is Pilgrimage Island. Isa ito sa pinaka-peaceful at pinakamakahulugang isla dito sa 100 Islands. Kilala ito dahil sa giant statue ni Jesus Christ na overlooking sa dagat, kasama ang scenic walkways at viewing deck na nagbibigay ng napakagandang panoramic view ng buong karagatan. Punta rin tayo sa Sandal Island, isang preskong isla na may open sea view at helipad, perfect spot para mag-relax habang ninanamnam ang ganda ng karagatan. Madami ang turista dito sa Sandal Islands. Nakita ko pala si Kuya Gov, Michael, JCR1. Guys, dito kami sa Marcos Island. Nandito kuya yung may cave, di ba? Opo. So, nandito yung cave na famous dito sa 100 Island. Ayan, baba kami dito after. Adventure naman tayo sa Marcos Island, tahanan ng sikat na Imelda Cave. Dito mo mararanasan ang cliff jump mula 5 hanggang 10 meters pababa sa napakalinaw at malalim na tubig.
Next is Children's Island. Isa naman ito sa family-friendly na island. Mababaw ang tubig sa ilang bahagi na bagay para sa mga batang gustong mag-swimming at mag-enjoy safely kasama ang pamilya. Next is Governor's Island. Isa ito sa pinaka-highlight ng 100 Islands. Sikat na sikat ito dahil sa breathtaking view na kung saan matatanaw ang napakagandang cluster ng mga isla. Dito rin matatagpuan ang isa sa mga pinaka-exciting na attraction, ang zipline papuntang Virgin Island. Hi guys! After ng Governor's Island, eto okay na kami. Decide na kami na bumalik. So, magpapasalamat lang po ako sa aming boatman, si Kuya Eliser. Isa sa mapapagkatiwalaan at maasahan nyo dito sa 100 Islands. Salamat Kuya! At dito nagtatapos ang isa na namang masayang adventure. Isa lang masasabi ko, tunay talagang napakaganda ng Pilipinas. Minsan, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa para makita ang malaparaisong tanawin. Dahil dito mismo sa atin, napakarami ng pwedeng tuklasin. Sa bawat biyahe, hindi lang memories ang nabubuo, kundi experience, appreciation sa kalikasan at pagkakataong magpahinga kahit saglit mula sa stress. At simpleng paalala lang, saan man tayo magpunta, lagi nating alagaan at respetuhin ang kalikasan para manatiling maganda ang mga lugar na dinarayo natin para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aming paglalakbay mula dito sa 100 Islands. At sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Powell PH. I-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga travel adventures. Hanggang sa muli, maraming salamat.